narinig ko kasi na meron akong lumabas sa feed ko yung kay Dr. Mingita Padilla, yung sinasabi na kulang talaga ng information campaign tungkol dun sa e-consulta packages. Yan. Pero bukod dyan, napakarami pa talagang reforma ang pinananawagan po ni Dr. Mingita Padilla. So nais po nating talakayin yun ngayong umaga. Alam mo, kailangan maramdaman ng tao na may pakialam sa kanila. Diba? Ang gobyerno, as far as kalusugan is concerned. Alam nyo, ang kagandahan na nag-iikot, kinakausap ang tao, at it's very frustrating. Pag nagkakasakit ang tao, ang una nila nag-iisip ay agad yung medical assistance. Diba? Hindi yung PhilHealth. What's wrong? There's something very wrong with that, diba? So humihingi sila ng tulong sa akin. Sabi ko, teka, magkano ang reimbursement ng PhilHealth doon sa operasyon mo? Meron mo ba? Meron. Ano ba sinasabi ng ospital? So, we have so much to do as far as information is concerned. Now, number one, Ali, alam mo to, matagal na to. Para natin masisigurado na yung pera natin ay magagamit sa tama. Kasi naghuhulog tayo, di ba? Para hindi nila sasabihin na, ay wala dito, kulang dito, ganyan-ganyan. One is digitalization. Alam mo, matagal na to. Yung digitalization, hindi ito same as digitalizing. Digitalizing, kukuha ka ng papel, isa-scan mo, digital na siya, di ba? Pero digitalization, lahat ng information, ipagsasama-sama mo para magamit mo. For example, kung digitalized na ang PhilHealth, lahat tayo, our information can be in the cloud or can be in a card na we can go anywhere, andun na siya. Yan. Magagamit ng, that's gaya-gaya sa Taiwan. This is 2025, we can do it. Walang political will? I don't know. Number two, pag may digitalization, Ali, isa pa to, Wedge, mababawasan or mapahihirapan ang mga walang hiya na magnakaw ng pera. Kasi pag digitalize siya, it's easy now to spot kasi pwede mo nang gawin na may AI-assisted auditing ng pondo. Okay. Kasi isa sa mga problema natin na napag-usapan na sa maraming investigasyon, bakit yung premium payments, imbes na mapunta sa PhilHealth, pupunta sa ibang account, sa Batangas, kung ano-ano. Diba? Paano nangyayari yon? May mga malalaking corporations, buwan-buwan, kinakatasan ng mga empleyado. Tapos, bakit malalaman mo na lang, hindi pala pumapasok sa PhilHealth. We need to digitalize and we need maybe AI-assisted auditing para real-time auditing, tuloy-tuloy. At yung mga tao, red flag sila, oy, there's something wrong. Bakit ito hindi pumapasok? Magagawa ko yun if you can digitalize. Okay, that's just one. That's just one. Tapos, yung e-consulta. E-consulta. Okay. Alam mo, maraming hindi aware, no? Maraming hindi aware. Consulta package. Yes, hindi how aware. How it works, how to register, kung ano yung mga benepisyo mo by registering. Go ahead po, Doktora. Yeah. Noon, lumabas ito, the first time I really talked about it in media was through a show of Christian Isguera, di ba, sa YouTube. Grabe, naging viral. Naging viral kasi pati mga doktor hindi nila alam. Okay, that's how bad it is, no? Now, ngayon, I'm happy to say there are some provinces, for example, Pangasinan, gumawa sila ng entire universal healthcare. May fund, may pondo, kasama na dito yung e-consulta. No? At ito, pwede maging parang template ng iba. I think Quezon City will follow. E-consulta, lahat tayo na PhilHealth member are entitled to free consultation outpatient at least once a year. At least once a year, parang executive check-up. Okay? Kaya hindi na kanya mga empleyado ninyo sa bangko, sa factory. Dahil, sir, kailangan ko mag-advance kasi kailangan magpa-check up. Hindi na kailangan kasi libre ito sa PhilHealth. But kailangan mag-register. Paano mag-register? You can register either online sa PhilHealth, .gov.ph. Yeah, .gov.ph. Kung lang kayo sa konsulta, you can register to a consulta center. There are over 2,400 centers around the country. Pumili kayo na malapit sa inyo. Okay? And then with that, bibigyan kayo ng code. With that, pwede kayo magpakonsulta. Anong ibig sabihin nito? We have certain yung first encounter, check-up, etc., etc. Kung kailangan nyo ng mga test, may guidance din. Anong mga test ang dapat ibigay sa iyo? CBC, urinalysis, fecalysis, chest x-ray ba? Kailangan nyo ba ng ECG, ng ultrasound, ng pati mammogram kasama, libre. Imagine kung may yearly mammogram ka, di maganda.
di ba? Early detection of breast cancer, etc. Ngayon, may balot pa silang isama yung mga cancer markers. Libre dapat ito sa mga rural health units, okay, sa government hospitals. Kung sa private consulta centers, there's a copay of 900 pesos. Pero kung may kaya ka naman, ano na lang yung 900 para sa lahat ng test na to. And dapat may kasamang mga basic medicines, yung mga antibiotics, yung mga sakit para sa diabetes, hypertension, dapat libre ito. Hindi mo na kailangan bumili, libre pala. Yes, kasama ito sa consulta package. Pero how come the people don't know? So now, sa awa ng Diyos, itong bagong presidente, si Dr. Mercado, he's trying to promote the consulta, e-consulta among the corporations. Sinasabi na i-register niya yung mga empleyado niyo. Pero even more than this, what I've seen is yung mga provincial. Yeah. May mga probinsya na talagang maganda ang ginagawa. Like Pangasinan, province-wide, 100% ng kanilang rural health units ay consulta centers na. Okay? Tapos, meron silang network. So, kung hindi kaya nitong consulta center, pwede kang i-refer sa ospital o sa ibang area at lugar sa probinsya na kaya. But, ang importante nito, nakaregister yung mga mamamayan nila. And there's no excuse now for our LGUs not to do the same. So, we have to know about this. Now, that's why, before sinabi, it will take about 194 billion to roll it out. Go ahead. PhilHealth daw has the money. May excess daw sila. Pero my point is, hindi sinama itong pangangailangan dun sa computation. Kaya sinabi lang may excess. Nilagay niyang PhilHealth sa mga utang-utang, insurance contact liabilities. Hindi ho dapat ganito. Dapat priority ito. Because, as we all know, those of us who are advocates of universal healthcare, ang pinaka-importante para makamit ang universal healthcare o yung kalusugang pangkalahatan ay ang tinatawag na primary healthcare, yung check-up. Huwag mo hihintayin, di ba? Huwag mo hihintayin na lumala ang sakit bago ka magpatingin. Hindi, kung pwede lang, agapan ng diabetes, agapan ng high blood para hindi na mauwi sa dialysis, sa transplant, sa open heart surgery. Diba? It's even cheaper in the long run, even for government. So, these are the things we need to push, okay? Para maramdaman din ng tao na, uy, meron palang kabuluhan yung aking binabayad buwan-buwan, yung kinakaltasan sa akin. Yeah. Meron pala akong makukuha na hindi ako kailangan magkasakit. So we have to really do more to tell people about this, and our LGUs have to also help, no? Maganda dito, I have to say something, no? May grupo, no, ng mga bagong halal na mga mayor, mga bata, no, na wala pang sungay, no. Sabi nila, they want to really help fix healthcare in their municipalities and humihingi sila ng mga seminar. So gagawa kami ng mga seminar sa kanila. New blood, better ways to do it. Kasi sawa ng tao na yung parang nagmamalimos ka para magpatingin. Hindi naman kailangan ito. This is not the correct way to do it. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.